I love making people happy talaga. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya lang, ang importante, kailangan ikaw muna ang masaya. Ako po si Bobet Vidanes, 54 years old, isang direktor at isa ring konsehal sa mahal kong bayan ng Pililla Rizal. Sa mahabang panahon, 3 dekada rin ako nagtrabaho sa isang broadcasting network. Nung time na gusto ko na talagang magpahinga, alam ng pa ako kung saan ako hahakbang, uuwi ako ng Pililla Rizal. Dito ako natuto mangarap. Paulit-ulit to, hindi ako nahihiya ang sinasabi. Ang pangarap ay hindi mananatiling isa lamang pangarap. Ang dami kong ginagawa at ang dami ko pang gustong gawin. Hindi pa ako tapos eh. So, kailangan ko ng supplement na gagabay sa akin. Yan ang MX3. At my age, I'm so happy talaga na wala pa akong maintenance. That's why nag-i-enjoy pa ako doon sa pag-i-explore ko. Ngayon, nag-i-enjoy ako bilang konsehal. Hindi pa rin ako tumitigil bilang isang director. So, physically, kaya pa. Nowadays, mas marami ako talagang pinipray na thank you. Thank you for making me healthy. Thank you sa food. Thank you sa friendship. Thank you sa mga ngiti. Thank you, MX3. MX3, you make people happy. Solid. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad pumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag magsabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yon! At syempre, hindi ba, sa mga hindi po nakakakilala sa amin, sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, oras na lang chismisan. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. Wow! Malumanay, ha? Oo. At eto na ang Baklita sa Woo! 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 Parang hindi ka naman ganyan kanina nung off-air, napaka-hyper mo. Hindi, Mare. Parang kanina nanggigigil ka. Ang sweet mo, diba? Hindi, Mare, sa totoo lang. So, badalhin ko sa airing gigil ko. Ay, hindi, wag. Panggigilan na muna natin ang mga utauchi na talagang nga naman na halos. Oh. Alam mo yun, awang-awa ako kay Dominic Roque dahil nga parang ang tingin nyo kay Dominic walang pera. Ano, didiretso na ba tayo sa chika? Parang palamon, paasa, ganyan. Nakakaawa. Grabe yung mga tao. Kung mambash kayo, diba? At the same time, naaawa din ako sa side ni Bea Alonso kasi kahit papano, alam mo Mare, nadadamay na yung nanay din na naman niya na wala naman din kinalaman sa, alam mo yun, sa istorya at wala pa naman din kumpirmadong konkretong dahilan. Puro tayo espekulasyon, hindi ba? Ang gwapo. Ano ba nangyari kahapon? Ay, bebe. Ha? Hoy, teka, magpakilala muna tayo. Kanina, nagpakilala na tayo. Ano ka? Ay, oo nga, nagpakilala. Uy, doon! Ka sa far away. Nawawala ako sa ano. Alam mo, yung batok ko talaga. Wag mo kasi magigilan. Ayoko talaga ng mga taong late. Uy, hindi ka naman late. Bakit? Hindi. Alam mo Mare, ako yung klase ng tao na ano, kapag na-late ako, ibig sabihin nakipagbuno na ako, nakipagsuntukan ako sa kalye. Oo. Talagang binubuksan ko ang bintana ko, naninigaw yun, ako. Lalo pati ba yung nagbasaan sa San Juan? Gusto mo yung nakikipagbatuhan din ako ng tabo. Yung mga baso ka lang, yun din sinusong mo yung mga nakikipagbuhusan sa'yo doon sa... Sorry po sa mga nasigawan ko noon. Kasi e-ere na po kami.
Trabaho, At sorry. late na ang bakla. Tapos dahil sa tabo nyo. Oo, diba? So yun na nga, Mare, kahapon nga ay, Oo. mamaya ni mga late. Oo. Nanggigil ako. Pero yun na nga, hindi ba? Pinapakantabayanan na naman to ng mga taga Air Asia, Oo, diba? at saka ng Arena Plus. Correct, diba? Oo. Hello po sa inyong lahat. Di eto na nga, Mare. Kasi Oo. nga, diba, kagabi alam naman, nasaksihan ng lahat. Parang kagabi nga ba yun? Oo, kagabi. Diba? Sa segment mismo ni Tita Boy na Fast Talk, kanyang kinumpirma ang hiwalayan ng dalawa at ang pagsaoli di umano ng engagement ring. Diba? Na binigay ni Dominic para kay Bea Alonso. Pero yun na nga, hindi ba? Kasi ang natatag kasi ngayon is regarding material things. Lalong-lalo na ang naha-highlight, Mare, ay ang prenuptial agreement. Mare, magkano bang pinag-uusapan dito na worth ni Bea Alonso para magkaroon ng prenup dyan? Hindi naman din masabi. Kaya lang syempre sa dami naman din, 'di ba? Na mga naipundar. Yung iba kasi talaga nagspekula na tipong, alam mo yun, naaawa ko kay Dominic in terms na tipong, ang tingin nyo kaya ganun kaliit. Sa hindi alam ng mga tao, hindi ba? Ako po ay nag-research kagabi para sa usaping ito. Grabe. Sige, ako ay sige, nagpunta sa opisina ng National Statistics Office. At ng diba? BIR. ng BIR. BIR ng tanggapan ng GSIS at SSS. At pag may nawalang file dyan, ikaw. Galing ka pala at dito. nagpunta na rin po ako sa DSWD. Hi, Sir Erwin Tulfo. Kabuntikan ko na nga rin puntahan ng MMDA kagabi. Hello po kay Sir Nebriha. So, binabate ko lahat ng mga kakilala ko So dyan. eto na nga, ating pag-alaman, hindi ba? The 33-year-old actor na si Dominic Roque ay isang, alam mo yun, unang-una, klaruhin natin. Kasi ang tingin ng tao sa Ang kanya, liit ng tingin sa kanya ng mga tao. Diba? Masyado niyong maliitin. Unang-una, hindi ba? Hindi lahat, ba't nawala ako ng signal? Yan. Hindi lahat ng artista sa show business ay college degree holder. Oh. Diba? So, ibig sabihin si Dominic ay? College graduate siya at para sa kalaman ng lahat, graduate siya ng tourism course sa De La Salle University. Pag sinabing De La Salle? De La Salle Taft. Hindi ito St. Benilde, hindi ito kung hindi De La Salle Taft. Diba? At syempre, at hindi na pag-alaman para dun sa mga nang mamata kay Dominic. Si Dominic ay, alam mo yun, may net worth last year, 2023, na nagkakahalaga na 1 point something para maging specific tayo. Kasi hindi lang milyon yan. Ni-research ko to, Mare. Magkano net worth niya, Ang kanyang Mare? net worth ay, ayan, $1.5 million. Oh, magkano yun sa peso? Yan ang net worth niya. Times 55 mo na lang. Google natin. 55 1.4 million? 1.5 ba? 1.5 Diba? $1.5 million ang net million worth. dollar. Oo. Times 55. 55 mo na lang. Mare, 84 million pesos. Diba? 84 million, sabihin na natin sa peso, hindi na masama para sa isang, alam mo yon na nagtatrabaho ng maayos sa si Dominic Roque. Sinasabi natin itong mga detalye na ito kasi para alam din ng mga tao kung saan tayo nanggagaling at hindi lang puro spekulasyon na baka ang tingin nyo ay pera lang ni Bea Alonso ang hinahabol kung bakit nagalit siya at hindi siya pumirma sa prenuptial agreement. Wala po katotohanan yon. Pinasinungalingan din po yan kagabi ni Boy Abunda, ni Tito Boy, may mga sa kanyang programa. Kasi siya mismo ang nagvo-volunteer una. Hayagan niyang sinabi na willing siya magkaroon ng prenuptial agreement. Diba? Hindi issue sa kanya. Hindi. So, ibig sabihin nito, doon sa ba't nawawala ako sa eksena? Kinukuha ng dilim. Bakit ako kinukuha ng liwanag? Hindi ba? Yun lang ang kakalaruhin natin. Unang-una, hindi rin galing sa, alam mo sabihin, daus-dus at sad-sad ng pamilya si Dominic Roque. Ang pamilya ni Dominic Roque ay may sariling negosyo na kung saan very hindi naman confidential. Kumbaga hindi lang talaga isinasa publiko, pero may negosyo sila na ipinundar ng kanyang ama. Diba? At para din sa mga hindi nakakaalam, si Dominic Roque po ay pamangkin ni Beth Tamayo. At sino si Miss Beth Tamayo? Ang dating artista na alam naman natin na mayagpag ng mga 90s, 'di ba? Ano yun, Mare, no? Ka-batch nila Don Solweta.
Hindi naman masyado, Day. Masyado ng ano yun. Ahead naman si Don Solueta. Kumbaga parang sila yung mga TGIS days, ganyan. Ibang bet Diba? pala yung Parang sinasabi ko. Ka-batch nila Angelo De Leon ito. Si ano pala, Bet Yan. Dimagi ba yun? Oy! Sino naman yung sinasabi mong ano? Si Bet Dimagi ba? Yung Akala- dating stunt Oy, woman. naku, Na inapakan nakakaloka. ng higante sa Darna India Giant. Talaga ba? Pag ni-research yan ng mga utaw Baka nag-iba na ng pangalan. Eme! Tuloy. Diba? May salitang eme lang. Oh. Ako ay nalulungkot kasi Mare, kasi kung i-down nila, diba? Si kakaaway Dominic, na tao. para bang kala nyo walang trabaho yung tao. Marami siyang pelikula na nasalian bago sila nagkakilala ni Bea. Oo. Kumita din naman yung tao. May sariling ipon din naman siya. Tsaka may Diba? mga endorsement si Dominic Correct, diba? Diba? Alam naman natin na nagsimula siya sa pagiging model ng kilalang isang apparel brand. Diba? Na talaga ba? Nai-issuehin natin. Pangalawa, Mare, alam mo, nakakalungkot. Kasi nga, di ba, parang sa side naman ni Bea, parang sinasabi ngayon na si Bea may problema, si Bea may ganito, si Bea may ganyan, kasi nga masyado daw yung nanay. Yung mga ganong usapin na hindi po natin alam kung ano ang punot dulo ng lahat. Correct. Kasi sa usapin ng pagpapakasal, normal lang naman daw yun. Yung tipong a sudden change of heart na parang baka nabigla lang yung pagtanggap, ganon, na tipong oo, nadala na sitwasyon, yung ganyan, diba? Correct. Pero para questioning nyo yung credibility, yung pagkatao tulad ni Dominic Roque, tapos para isipin nyo na kasi kaya siya nagagalit dahil sa pera, hindi. Sana nung mga, alam mo yun, for the very long time na magkasama sila ni Bea, sana pumutok ang issue, lalo pat every time sila mag-out of town, mag-out of the country, sana naging na-issuehan, hindi eh. Diba? Na parang tipo, wag nyo naman po kawawain at parang alam niyo yun na takam na takam sa pinundar ni Bea si Dominic Roque. Wag naman po sanang ganun. Mahal na mahal ni Dominic si Bea. Kasi ang nabalitaan din natin, Mare, sa ngayon, di ba nga, naisoli na di umano ang engagement ring. Ibinalik. Magkano kaya yun? Parang feeling ko siguro, syempre, bilang lalaki, dapat talbog ba yan? Alam mo yun, masyado nang okay, kumbaga parang normal ang 1 carat diamond ring. Hindi natin alam kung ilan, diba? Pero siguro mas malaki pa yun. Oo, edi 2 karat na Kasi yun. syempre, diba? Karat. 2 karat. Ang sarap nun. Oo, dahil Karat, syempre nakakayayaman ka kapag marami kang karat. Diba? Happy yun, no? Oo. Diba yung mga gano'n? Ano ba yung sinasabi ko? Ayaw ko sa'yo. Tapos eto na nga. Nabalitaan ko pa kasi may Alin? issue na naman na kumakalat na kasi hodang dahil hindi kayo nasasatisfied na si Dominic Roque ay, diba? Kasi napasinungalingan na yung prenuptial lang ang issue sa pagitan. So, Ano pa daw issue? X na agad. Oo. Nako, Mare, meron na namang umuusbong na chika. Nalin? Na kaya naman daw naging dahilan nito kasi nga daw daw. Daw. Si Dominic daw ay may, alam mo yon, sugarol. Yun daw ang sabi ng ilan mga, alam mo yun, na hindi natin malaman na dahilan na porket wala kayong makuhang konkretong, alam mo yun, na salaysay o kaya istorya, gawan natin ng iba-iba, ganun ba yun? Daming version. Na sinasabi nyo na kasi sugarol siya, na minsan si Bea na daw ang nagtutusto sa pangsugal. Parang, ay, ano ito tambay maghapon? Anong sugal kaya ang Diba? ginagawa naman ni Dominic? Baka nagpapasakla. Karakross? Charot. Makita mo si Dominic Roque, nagkakarakross sa ano. Nag-aagad sa 25. Kasama mga toda. Charot lang. Hindi. Kasama yung toda. Hindi. Kasi nga, diba, nakakaawa na grabe kayo kung i-down nyo yung tao. Actually, para sa kaalaman ng lahat, pilit pa rin daw sinusuyo ni Dominic Roque ngayon si Bea Alonso. At parang ating napag-alaman, parang nagkaroon na sila ng pag-uusap muli. Pero wala pang klaro kung ano yung Nung isang araw daw. Wala pang klaro kung ano yung napag-usapan nila. But still, di ba, bilang lalaki,
Diba? Hinahabol niya inaayos niya. Ganoon naman talaga ang lalaki. Kasi mahal niya talaga yung tao. Hindi dahil sa meron kang ilang ektaryang farm na kung saan man. Hindi naman nila yan Hindi Kasi, naman yan ang habol daw diba? Na talagang true love, masasabi. Kaya, alam mo Mare, sa hiwalayan na to, isa lang ang magiging sure ko dito. Na hindi nasasama ang loob ni Daniel Padilla. Ay, talaga kasi wala. hindi na siya naimbita, di ba? Oo. Wala na kasing kasal na magaganap. Parang, hindi niyo invited. Yay. Oh, yeah, Ganon. hindi. Siyempre, hindi mo sinabi ni DJ. Hindi, galing sa amin yun. Mali-mali, hindi. Hindi, pero at least, di ba? Hindi ako invited. Oo. Ay, hindi walang kasal. Pero hindi natin sinasabi masaya si Daniel, di ba? Hindi, wala. Pero at least, di ba? Correct. Hindi man siya naimbita. Oo. Hirap. Parang, Ba't ko ba sinabi yun? Ewan ko sa'yo. Comment yun ng mga netizen. Oo, nababasa ko. Hindi na daw sasama ang loob ni Daniel Padilla kasi wala na yung kasal na. Grabe naman kayo. Oy, pero mamaya ha, sa chika ko sa ating second gap, mamaya meron ako maisisingit tungkol dyan. Naku, meron pang dagdag revelasyon. Oo, parang yan ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nitong si Bea Alonzo at saka ni Dominic Roque. Ay, kung ano man yan, ay sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklitas! Woo, woo, woo! Ako bumalik sa Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo,